po. Mercy. Naku, battery daw. So, Sister Mercy? Si Mercy, ikaw. Good morning po. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon at salamat kay ang magandang mensahe na binahagi sa atin ni Pastor Alvin. Tunay nga pong tayo po ay muling pinapaalalahanan po ng Panginoon na tayo po ay kung magbibigay sa ating kapwa o lalo tigit po ay sa ating Panginoon ay kinakailangan pong nasa ating puso, masayang-masaya po tayo sa pagbibigay, bukas ang palad at kusang loob at hindi yung parang napipilitan ka lang o nagpapakitang tao ka lang na ikaw ay kada Sunday ay naghuhulog ng ano sa ano po. So, at saka ako yung napansin ko po na parang ito po yung may kaugnayan din po doon sa 2 araw nating ibinahagi na yung takot at saka po yung mabalisa. Ano po, kasi nakalagay po dito sa First Corinth, yung inano ni Pastor First Corinth 15:58, yung magpakatatag, huwag matinag, at maging masipag. Talagang pinapaalala tayo ng Panginoon kung ano man takot balisa sa ating mga puso, tayo magpakatatag. Huwag tayong matatakot, tayo maging matibay. Huwag matitinag sa kung ano pang mga bagay na nakaka-distract para sa atin o anumang nangyayari sa kapaligiran o sa ano. Pero sa totoo lang ay sa akin po ay may kaunti pa rin ano, katulad kahapon. Tapos Mariosip, nakabasa na naman po ako sa Facebook, ba't ako'y na, talaga po yung social media, hindi po maganda. Ako po yung bago matulog, scroll lang scroll. Abay, nakita ko po yung kay Rudy Baldwin. Aba, ay nakalagay daw ang Quezon, Laguna, Quezon daw ay ang Bulacan ay magkakamiron daw po ng malakas na lindol. Ay Diyos ko po, ay hindi po ako mapakali. Hindi Ayan. po ako, ako po, Diyos ko yun nga baga sinasabi ko. Naku, kung di po ako nagpatugtog ng mga worship team. At pag Worship team. para pong yun po ang umaano sa isip ko. Talagang siyang bumabalik-balik. So nung po ako nagpatugtog ng worship team, so nawawala po sa akin ano, ang naririnig ko po ay yung mga kanta na magaganda po na umaano po sa aking puso, na-i-erase po yung aking ano, kaya yung social media po talaga pong hindi maganda. Lumayo yata ako anak pupunta sa social media. Gayun nga po na huwag po tayong matitinag, huwag po tayong matatakot. Ano man pumabasa natin sa ano, Facebook lang po yan, yan yung mga ano-ano lang nila para sila po ay kumita. Ano po, ng mga ano, sinisira lang po ang ating, yung pong bad spirit, yung pong kalaban ay lagi pong pupunta sa atin lalo na't alam na ang dedikasyon natin ay nasa Panginoon, sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay dinidistract talaga. Ano po, tsaka sa pagbibigay. Tama po, Pastor, sa sabi ninyo na hindi no, sa akin na lang po ay, Diyos ko, patawarin po. Sigurado ba ako na yung 10% ay binibigay? Tunay nga pong, abay, bakit daw ang dami ating isipin sa buhay? Magbabayad ng ganoon, magbibigay sa ganoon, kailangan ng ganoon, ng ganare, may naniningil, may gayong ganare. Ay talagang hindi rin po natin, talagang hindi rin po nagiging matapat. Kaya maraming salamat po sa Panginoon at kay Pastor Alvin talaga pong mas maganda nga po yung paulit-ulit tayong pinapaalalahanan. Katulad nga po ng ibinahagi ninyo, Pastora, doon sa sinasabi po ninyong nagbahagi na down, binigay 50%. So wag na, kahit hindi na natin hangarin yung 50% na ibigay, yung 10% ay talagang yung maging tapat lang tayo sa 10%, tsak na matutuwa na ang ating Panginoon dahil tayo naging tapat sa Kanya. Ano po? Kaya wag ko tayong magiging kuripot. Siya, magmula po bukas ha, siguradong 10% nang ibibigay natin dahil first week ng February, pag-ibig yon mga puso, kaya kinakailangan ay bukal sa puso natin ang ating ibibigay. Maraming pong salamat. Chat-chat ko ako sa cellphone lubat. Salamat po. Ito rin. Diyos. Ayan po. Okay po. At sino pa po? Nakangiti si Sister Berna. Ayan. Good morning sa inyong lahat. Ito nga, napapanahon yung topic ni Pastor Alvin. Kasi nag-usap kami ng aking anak kagabi.
Sabi ko, anak, yung bang tithes, kasi siyempre, sabi ko, 10%. Sabi ko, kasi sabi ko, pati ba yung ibinibigay mo sa amin ni tatay, lalagyan ko rin ba ng ano, itatides ko rin ba? Itanong ko yan kay Sister Mila last week eh. Ate Mila, yung bang tides, kasi sa couples noon, meron bago kami mag-tides, meron kaming covenant. Nag-aano kami sa seminar. Sabi ko, kasi ako, Ate Mila, kala ko kasi, kaya hindi ako nagtatides pa kasi, sabi ko, kala ko, since na bago nga ako dito, mag-aano pa ako para magsa-seminar, para sa sites, para magtitis. Sabi ni Ate Mina, hindi na. Kasi, kailangan, kung ano yung ano mo lang, sabi niya. Tapos kagabi, tama-tama, ako yung nagtanong sa aking anak. Kasi yung aking anak ay talagang, may talaga siya, ano siya talaga, basta kada yung tights niya talaga, kahit hindi siya minsan nakapag-church, kaya nakapanganak siya, naiipon yun. Kaya sabi niya sa akin, oo, Nay, kasi ang tights daw sabi niya, yung provision ng panghahawakan mo doon, Nay, yung provision ni Lord, sabi niya. Sabi ko, okay. Kaya binibilang ko, sabi ko, kunti lang naman ang pension ni tatay mo, di 10% yun. Di kukuha ako doon. Tapos yung upa sa bahay natin na konti din, 10% din. Ano yun, sabi ko, isang bagsakan yun o linggo-linggo ko ibibigay. Sabi mo, nasa sayo, basta kung anong income na pumapasok sa inyo, bawasan mo ng 10%. Yun lang po yun. Ay sabi ko, talagang si Lord Kaya ka pinapatawa kay Pastor Alvin. Kapag sa tight, sabi ko, sabi ko, ako inaano ni Lord na, oy, anak, ikay mag-tight. Kaya ko, ganun ba yun? Okay. Sige, sabi ko, kapadang sabi ng aking anak. Sabi sa akin ng aking anak huwag mo na pera lang yan, sabi niya. Kasi nasa bulsa lang. Pero yung para kay Lord huwag mo aagawin kasi mas maraming ibibigay sa iyo. Okay. Salamat. Yun lang po. Okay po. Totoo po yun. Totoo po yun. Ano po? Kasi nga, yung 10%, kanya talaga yun. Hindi atin. Kaya sabi nga, tayo hindi nagiging matapat. Kasi inaagaw natin yung kay Lord. No? Ay, nung una talagang hindi rin ako. Konti, partial lang. partial lang. Pero talagang nung ibigay ko talaga, yung dapat sa kanya, ang bilis ng promotion ko, nakapag-abroad pa ako nang walang gastos. Kaya talagang ng Panginoon. Kaya panghawakan talaga natin. No? Sabi nga, di ba, subukin ninyo na hindi ko ibigay sa inyo, di ba? Okay po. So, sino pa po? Sino pa po? Po. Okay po. Napakaganda nga nung senior ni Pastor na tungkol sa pagbibigay. Ako ay natutuwa kasi talagang pag nakuha ko na yung aking pension, talagang nakabukod na yung aking tithe. Tapos linggo-linggo yung binibigay kong tithe, hindi ko naman kinikita yung sa loob ng sa linggo eh. Pero talagang pag ikaw ay nagbigay sa Panginoon at naging tapat ka, hindi ka naman niya pakukulangin sa pangangailangan mo sa araw-araw. Amen. At saka, masarap talagang magbigay. Yung bagang masaya ka sa ginagawa mo, talagang ibinibless ka ng Panginoon. Nararamdaman ko yun sa buhay ko. Na kahit na, hindi ko sabihin ano ba naman kinikita ko? Talagang kaunti lang. Pero talagang pag nagbigay ka at galing sa puso mo, masaya ka. Hindi ka pababayaan ni Lord. Sa lahat ng bagay. Yun lang po.